Naisip mo na ba kung ang kwento na lagi mong kilala ay nawawala ng isang mahalagang detalye? Sa loob ng maraming siglo, ipinagdiwang ng mundo ang kapanganakan ni Jesus noong ika-25 ng Disyembre, isang petsa na nakalagay sa ating mga kalendaryo at puso. Ngunit paano kung ang petsa na iyon, tulad ng minamahal nito, ay higit na batay sa tradisyon ng tao kaysa sa banal na katotohanan? Paano kung ang mga banal na kasulatan, sa kanilang malalim na karunungan, ay nag-iwan sa amin ng isang landas na mga nakatagong mga pahiwatig, isang banal na daanan ng tinapay na humahantong sa totoong oras ng pagdating ng Mesiyas? Hindi ito isang paglalakbay upang buwagin ang pananampalataya, ngunit upang palalimin ito. Ito ay isang paanyaya na tumingin sa kabila ng tinsel at tradisyon, upang hanapin ang hindi masasabing ebidensya na pinagtagpi sa mismong tela ng salaysay ng Biblia at kasaysayan mismo. Inaanyayahan tayo ni Marco na maging sagradong mga detektibo, upang magkasama ang isang palaisipan na nagpapakita hindi lamang isang petsa, kundi ang nakamamanghang katumpakan ng soberanong plano ng Diyos. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsusuri sa pundasyon kung saan itinayo ang pandaigdigang tradisyon na ito, at makikita natin na hindi ito nakatayo sa bato ng banal na kasulatan, ngunit sa paglilipat ng mga sands ng kasaysayan. Ang unang clue sa aming pagsisiyasat ay nangangailangan sa amin na maglakbay pabalik sa oras, hindi sa sabsaban sa Bethlehem, ngunit ilang siglo mamaya, sa puso ng Roman Empire. Ang ideya ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus noong ika-25 ng Disyembre ay hindi lilito sa Biblia. Sa katunayan, sa unang 300 taon ng simbahang Kristiyano, ang petsang ito ay hindi kailanman nabanggit. Ang mga apostol, na lumakad kasama si Jesus, at ang mga unang naniniwala, na namatay para sa kanilang pananampalataya, ay hindi gunitain ang kanyang kapanganakan sa isang tiyak na araw. Ang kanilang focus ay sa kanyang buhay, ang kanyang mga turo, kanyang kamatayan, at pinakamahalaga, ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya saan nagmula ang ika-25 ng Disyembre? Ang sagot ay namamalagi sa isang kasanayan ng madiskarteng pagbagay. Habang lumalaki ang Kristyanismo sa loob ng imperyo ng Roma, nahaharap ito sa isang kultura na puspos ng mga pag-anong kapistahan. Dalawa sa mga pinakamakabuluhan ay ang Saturnalia, isang linggong pagdiriwang ng kawalan ng batas at pagdiriwang noong kalagitnaan ng Disyembre, at namatay si Natalis Solis Invicti, ang kaarawan ng Unconquered Sun, na ipinagdiriwang noong ika-25 ng Disyembre. Ang petsang ito ay minarkahan ng solstice ng taglamig, ang punto kung kailan nagsisimula ang mga araw na lumago ng mas mahaba, na sumisimbolo sa muling pagsilang ng Diyos ng araw. Noong ika-4 na siglo, habang hinahangad ng simbahan na pag-isahin ng imperyo sa ilalim ng isang bagong pananampalataya, gumawa ito ng isang pragmatikong desisyon. Sa halip na subukan na puksain ang mga malalim na pagdiriwang ng pag-anong ito, pinili nila na pakabanalin sila, na ma-overlay ang kapanganakan ng anak ng Diyos sa pagdiriwang ng Diyos ng araw. Ito ay isang paraan upang may redirect ang tanyag na pagsamba kay Kristo. Bagaman marahil ay may balak na, ang kilos na ito ay lumikha ng isang tradisyon ng tao na sumasaklaw sa mga pahiwatig na naiwan ng Diyos. Nagbabalaan sa amin ang Biblia tungkol sa mismong bagay na ito. Sa Mark Kabanata 7, taludtod 8, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Pinakawalan mo ang mga utos ng Diyos at pinipigilan ang mga tradisyon ng tao." Hindi ito upang hatulan ang kagalakan at pakikisama ng ating mga modernong pagdiriwang, ngunit tawagan tayo sa isang mas mataas na pamantayan ng katotohanan, upang hikayatin tayong hanapin kung ano ang ipinahayag ng Diyos sa kung ano ang nilikha ng tao. Ang kawalan ng isang biblikal na mandato para sa ika-25 ng Disyembre ay hindi isang patay na pagtatapos, ito ang pinakaunang signpost, na itinuturo sa amin palayo sa Roma at bumalik sa Judea. Hinihimok tayo na buksan ang mga banal na kasulatan at makita kung ano ang tunay na sinasabi nila. Ang aming pangalawang piraso ng katibayan ay hindi mula sa isang maalikabok na teksto sa kasaysayan, ngunit mula sa isang simple, magandang imahe na ipininta para sa amin sa Ebanghelyo ni Lucas. Basahin natin ang account sa Lucas Kabanata 2, taludtod 8, at sa parehong rehiyon ay may mga pastol sa bukid, pinapanatili ang kanilang kawan sa gabi. Ang talatang ito, na pamilyar sa sinumang nakarinig ng kwento ng Pasko, ay isa sa pinakamalakas na klimatiko na patunay na mayroon tayo hihilingin sa amin ni Marco na ay pos at tunay na may larawan ang eksenang ito. Ang mga pastol ay hindi sa loob ng bahay, ang mga ito ay nasa labas ng bukid.
Hindi sila nakakakuha ng isang maikling hitsura, sila ay pinapanatili ang pagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Nagpapahiwatig ito ng isang pinalawig na pananatili sa bukas na bansa ngayon, isaalang-alang natin ang klima ng Bethlehem sa huling bahagi ng Disyembre. Nakaupo si Bethlehem sa isang taas na higit sa 2,500 talampakan. Ang mga buwan ng taglamig, lalo na noong Disyembre at Enero, ay malamig, mamasa-masa, at maulan. Ang mga temperatura ay regular na bumababa sa malapit sa pagyayelo sa gabi, at ang snowfall ay hindi bihira. Ang mga tala sa kasaysayan at agrikultura ay nagpapatunay ng isang walang tiyak na oras na kasanayan sa rehiyon na ito. Ang mga pastol ay magdadala ng kanilang mga kawan mula sa bukas na pastulan at mga patlang sa katapusan ng Oktubre o simula ng Nobyembre. Itutulak nila sila sa mga coral o kuweba para sa malupit na buwan ng taglamig, na humahantong lamang sa kanila pabalik sa mga bukid sa unang bahagi ng tagsibol, sa paligid ng Marso. Ito ay simpleng malamig at basa para sa mga bagong panganak na kordero at ang kanilang mga ina upang mabuhay ang mga gabi sa bukas. Ang napaka-detalye na ibinibigay ni Lucas, isang detalye na nagdaragdag ng gayong pastoral na kagandahan sa kwento, ay isang malinaw na kronolohikal na marker. Ang pagkakaroon ng mga pastol na naninirahan sa bukid kasama ang kanilang mga kawan sa gabi ay isang malakas na tagapagpahiwatig na ang kapanganakan ni Jesus ay hindi nangyari sa patay ng taglamig. Sa halip, tumuturo ito sa isang mas banayad na panahon, isang oras bago magsimula ang malamig na pag-ulan, isang oras tulad ng mapagtimpi na taglagas. Hindi ito isang pagkakasalungatan ng banal na kasulatan, ito ay isang kumpirmasyon ng katumpakan ng kasaysayan nito. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay naging inspirasyon kay Lucas na isama ang tila menor de edad na detalye na ito. Alam na para makita ng mga mata, magiging susi ito sa pag-unlock ng totoong tiyempo ng pagdating ng kanyang anak. Sinasabi nito sa amin na ang gabi ng kapanganakan ng Mesiyas ay hindi isang mapait, malamig na gabi ng taglamig, ngunit mas malamang na isang cool, kaaya-aya na taglagas ng gabi, isang panahon ng pag-aani at pagtitipon. Ito ay ganap na nakahanay sa aming susunod na piraso ng katibayan, ang logistikong katotohanan ng isang napakalaking, malawak na sensus ng imperyo. Ibalik natin ang ating pansin sa ikatlong piraso ng katibayan na ito, na ibinibigay mismo ni Luke bilang mismong dahilan na sina Joseph at Maria ay nasa Bethlehem sa unang lugar. Lucas Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 3, sa mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Cesar Augustus na ang lahat ng mundo ay dapat na nakarehistro. Ito ang unang pagrehistro ng si Quirinius ay gobernador ng Syria. At lahat ay nagparehistro, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Dito, ang banal na salaysay ay nakikipag-ugnay sa mga gears ng Roman Empire. Isang census. Ngayon, madalas nating maririnig ang salitang ito at simpleng tinatanggap ito bilang bahagi ng backdrop ng kwento. Ngunit iginiit ni Marco na hihinto namin at isaalang-alang kung ano ang tunay na kasama nito. Hindi ito isang simpleng headcount. Ang isang census ng Roma ay isang napakalaking administratibong gawain, lalo na para sa mga layunin ng pagbubuwis at pagpapatala ng militar. Ito ang gulugad ng kontrol at pananalapi ng Roman. Ang layunin ay kawastuhan at pagsunod. Ang isang nabigo na census ay nangangahulugang nawala ang kita at hindi kumpletong mga roster ng militar, isang bagay na isang pragmatikong emperador tulad ni Augustus ay hindi magparaya. Ngayon, ilagay natin ang ating sarili sa sandalyas ni Gobernador Quirinius. Ang tao ay nagtalaga sa pagpapatupad ng utos na ito sa lalawigan ng Syria, na kasama si Judea. Ang iyong layunin ay upang makuha ang bawat solong pamilya, mula sa naninirahan sa lungsod sa Antioquia hanggang sa magsasaka sa Galilea, upang maglakbay sa kanilang mga ninuno at mabibilang. Ito ay nagsasangkot ng pag-aalsa sa buong populasyon para sa isang maikling panahon. Ano ang nag-iisang pinakamahalagang kadahilanan na isasaalang-alang mo kapag nagtatakda ng petsa para sa tulad ng isang napakalaking, nakakagambalang kaganapan? Pipili ka ng isang oras na nagsisiguro sa pinakamalaking posibilidad ng tagumpay at hindi bababa sa dami ng paglaban sa publiko. Hindi mo talaga pipiliin ang gitna ng taglamig. Isipin ang kaguluhan. Ang mga kalsada sa Judea ay hindi modernong aspultado na mga daanan. Sa taglamig, sila ay magiging mga taksil na ilog ng putik. Ang paglalakbay ay magiging mabagal, mahirap, at mapanganib. Ang mga namamaga na ilog ay maaaring hindi mapigilan.
Ang mga araw ay maikli, ang mga gabi ay matigas. Ang pagpilit sa mga pamilya, kabilang ang mga matatanda, may sakit, at mga buntis na kababaihan, na magsagawa ng mga paglalakbay sa pinakapangit na bahagi ng taon ay magiging isang gawa ng pagpapakamatay sa administratibo. Gagarantiyahan nito ang isang mababang turnout, isang hindi tumpak na bilang, at laganap na sama ng loob, na potensyal kahit na paghihimagsik. Maraming mga bagay ang mga Romano, ngunit hindi sila mga hanggal na administrador. Sila ay mga masters ng logistic. Ang isang matalinong gobernador ay mag-schedule ng census para sa isang oras na maginhawa ang paglalakbay at ang populasyon ay pinakasumunod. Ang panahon kasunod ng pag-aani ng taglagas ay ang perpektong window. Ang panahon ay banayad at tuyo. Kumpleto ang pangunahing gawain sa agrikultura ng taon. Ibinenta ng mga tao ang kanilang mga pananim, may pera sa kanilang bulsa para sa paglalakbay at buwis, at hindi nakatali sa kanilang lupain. Ang mga kalsada ay nasa kanilang pinakamahusay na kondisyon. Ang oras na ito ng taon, mula sa huling bahagi ng Setyembre hanggang Oktubre, ay ang pinakalohikal at praktikal na panahon para sa Roman Empire na mag-utos sa mga paksa nito na maglakbay. Ngayon isaalang-alang ang tiyak na paglalakbay nina Joseph at Maria. Isang paglalakbay na humigit kumulang na 70 milya mula sa Nazareth sa hilaga patungong Bethlehem sa timog. Sa paa o sa isang asno, ito ay isang mahirap na paglalakbay na aabuti ng ilang araw, malamang na malapit sa isang linggo. Upang isipin ng isang lalaki na nangunguna sa kanyang asawa, sa kanyang ika-9 na buwan ng pagbubuntis, sa gayong paglalakbay sa pamamagitan ng malamig, pagmamaneho ng pag-ulan at pagyayelo ng gabi ng isang taglamig ng Judean ay hindi lamang mahirap ngunit ang kredito. Ito ay magiging isang halos hindi masusukat at nagbabanta sa buhay. Ang plano ng Diyos ay perpekto, ngunit hindi ito gumana sa isang vacuum ng pangkaraniwang kahulugan. Ang mismong kautusan na tumyupad sa hula ng Mikas Kapitulo 5 versikulo 2 na ang Mesiyas ay ipanganak sa Bethlehem ay isang kautusan ng Roma, na ipinatupad kasama ang Roman pragmatism. At ang pragmatism ay tumuturo sa amin ng diretso mula sa Disyembre at patungo sa mapagtimpi, mga buwan na travel-friendly na taglagas. Kaya nakikita mo, ang census ay hindi lamang isang kakaibang detalye upang makuha ang banal na pamilya sa tamang bayan. Ito ay isang malakas na makasaysayang at logistic na angkla. Nagsasalita ito ng dami tungkol sa panahon kung saan malamang na isinasagawa ito. Kapag pinagsama mo ang logistikong katinoan ng Roman census na may klimatiko na katotohanan ng mga pastol na nananatili sa mga bukid, ang larawan ay nagiging malinaw. Ang account sa Biblia mismo, kapag sinuri na may makasaysayang at praktikal na pag-unawa, ay nagbibigay ng isang pare-pareho at nakakahimok na timeline na nakatayo sa kaibahan ng tradisyon na minana natin. Ang ebidensya ay hindi nakatago, ito ay naroroon sa teksto, naghihintay para sa amin upang i-connecta ang mga tuldok. Ang kwento ng census ay isang kwento ng administrasyong imperial, at nagsasabi ito ng isang kwento ng panahong loika. Ang aming ika-4 at marahil ang pinakatumpak na piraso ng katibayan ay nangangailangan sa amin na mag-zoom in mula sa macro level ng Roman politika hanggang sa micro level ng Levitikong pagkasaserdote. Dapat nating iwanan ang palasyo ng gobernador at ipasok ang banal na templo sa Jerusalem. Sapagkat narito, sa mga sagradong tungkulin ng isang mapagpakumbabang pari na nagngangalang Zacarias, na ang Diyos ay nag-imbed ng isang banal na oras para sa pagdating ng kapwa tagapag-una, si Juan Bautista, at ang Mesiyas mismo. Upang maunawaan ito, dapat muna nating tingnan kung paano naayos ang serbisyo ng pari. Sa unang Kronika Kabanata 24, nabasa natin kung paano hinati ni Haring David, sa ilalim ng direksyon ng Diyos, ang mga anak ni Aaron sa 24 na kurso, o mga dibisyon. Ang bawat dibisyon ay magsisilbi sa templo para sa isang linggo, mula sa isang Sabbath hanggang sa susunod, 2 beses sa isang taon. Lumikha ito ng isang umiikot, walang hanggang schedule ng paglilingkod sa harap ng Panginoon. Ang siklo ay magsisimula sa unang buwan ng Hebreyong Sagradong Kalendaryo, Nisan, na tumutugma sa aming Marso o Abril. Ang unang kurso ay magsisilbi sa unang linggo, ang pangalawang kurso sa ikalawang linggo, at iba pa. Ngayon, lumingon tayo sa pagbubukas ng Ebanghelyo ni Luke. Lucas Kabanata 1, taludtod 5, sa mga araw ni Herodes, hari ng Judea, mayroong isang pari na nagngangalang Zacarias,
ng dibisyon ng Abijah. Ang detalyeng ito ay ganap na mahalaga. Si Lucas, ang masalimuot na istoryador, ay nagsasabi sa amin kung alin sa 24 na mga kurso ng pari na si Zacarias ay kabilang sa ang dibisyon ng Abijah. Sa pamamagitan ng pagkonsulta sa unang Kronika Kapitulo 24, taludtod 10, nalaman namin na ang kurso ng Abijah ay ang ika-8 dibisyon sa pagkakasunod-sunod. Hindi ito random na walang kabuluhan, ito ay isang susi. Alam na ang siklo ay nagsimula sa buwan ng Nisan, maaari nating kalkulahin kung kailan magsilbi ang ika-8 kurso na ito. Ang unang kurso ay nagsilbi sa unang linggo ng Nisan, ang pangalawa sa ika-2 linggo, at iba pa. Sa makatuwid, ang ika-8 kurso, ang kurso ng Abijah, ay magsilbi sa ika-8 linggo ng sagradong taon. Inilalagay nito ang oras ng paglilingkod ni Zacarias sa pagtatapos ng buwan ng Hebreo ng Iyar o ang simula ng Sivan, na sa aming kalendaryo ay huli na Mayo o unang bahagi ng Hunyo. Sinabi sa amin ni Lucas na ito ay sa linggong ito ng paglilingkod na ang anghel na si Gabriel ay lumitaw kay Zacarias at inihayag na ang kanyang asawang si Elizabeth ay maglihi ng isang anak na lalaki. Sinasabi sa amin ng talatang 23, at nang matapos ang kanyang oras ng paglilingkod, nagpunta siya sa kanyang tahanan. At ang susunod na taludtod ay nagsasabi, matapos ang mga araw na ito ang kanyang asawa na si Elizabeth ay naglihi. Kaya, ang paglilihi ni Juan Bautista ay naganap makalipas ang ilang sandali matapos ang paglilingkod ni Zacarias sa templo, nangangahulugang nangyari ito sa buwan ng Sivan, o kalagitnaan ng Hunyo-Hunyo. Ngayon, hawakan ang petsa na iyon sa iyong isip, huli ng Hunyo. Ang paglilihi ng forerunner, ang maghahanda ng daan para sa Panginoon, ay nakaangkla sa schedule ng pari sa templo. Ngunit ang banal na orasan ay hindi tumigil doon. Si Lucas, na may parehong katumpakan, ay nagbibigay ng susunod na mahalagang piraso ng timeline. Tingnan natin si Lucas Kabanata 1, taludtod 26. Ang salaysay ay lumilipat mula sa Zacarias at Elizabeth sa isang batang birhen sa Nazare. Nagsisimula ang taludtod, sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel kay Nazare, isang bayan sa Galilea, sa isang birhen na ipinangako na ikakasal sa isang lalaki na nagngangalang Joseph. Sa ika-6 na buwan, ito ay nakasaad ng malinaw, gayunpaman ito ay isa sa mga pinakamakabuluhang mga marker ng kronolohikal sa lahat ng banal na kasulatan. Ang ika-6 na buwan ng kaninong pagbubuntis. Elizabeth's. Itinatag lamang namin na si Elizabeth ay naglihi noong huli ng Hunyo. Kaya, ano ang 6 na buwan pagkatapos ng huli ng Hunyo? Bilangin ang mga ito sa akin, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Dinadala tayo nito sa huli ng Disyembre. Ito ang sandali ng pag-anunsyo, nang lumitaw si Gabriel kay Maria. Ito ay kapag pinangunahan siya ng banal na espiritu, at ipinaglihi niya ang anak ng Diyos. Ang pagkakatawang tao ang mismong sandaling ang Diyos ay naging tao malamang na naganap hindi sa tagsibol, ngunit sa huling bahagi ng Disyembre, isang oras na ang susunod na simbahan ay makakasama sa pagdiriwang ng Pasko, ngunit sa ibang kadahilanan. Minarkahan nila ang kanyang kapanganakan noon, ngunit ang Biblia na timeline ay tumuturo sa kanyang asterisk paglilihi asterisk sa oras na yon. Ngayon, ang natitira ay simple, maganda, biological arithmetica. Ang isang buong matagalang pagbubuntis ng tao ay humigit kumulang 9 na buwan. Kung magdagdag tayo ng 9 na buwan sa petsa ng paglilihi ng huli ng Disyembre, saan tayo makarating? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre. Dumating kami sa huli ng Setyembre. Ang timeline na ito, na nagmula ng direkta mula sa mga kurso ng pari at ang makasaysayang account ni Luke, ay tumuturo sa kapanganakan ni Hesukristo, ang Mesiyas, na naganap sa Taglagas, partikular na huli ng Setyembre o unang bahagi ng Oktubre, sa aming kalendaryo ng Gregorian. At ito ay kung saan ang katibayan ay gumagalaw mula sa pagiging sunod-sunod lamang sa nakamamanghang teolohiko. Dahil ano ang nangyayari sa Israel bawat taon sa huling bahagi ng Setyembre at unang bahagi ng Oktubre. Ang huling ng mahusay na pilgrimage festivals na ibinigay ng Diyos kay Moises, ang pista ng mga tabernikulo, o Sukkot. Hindi ito nagkataon, ito ay isang banal na appointment. Ang buong kalendaryo ng Hebreo, kasama ang mga kapistahan at kapistahan nito, ay isang anino, isang makahulang larawan,
ng katotohanan na matutupad kay Kristo. Ang mga pista ng tagsibol sumasaklaw, walang lebadura na tinapay, mga unang takbo ay perpektong natutupad sa pagkamatay, paglibing, at pagkabuhay ni Jesus sa kanyang unang pagdating. Ito ay nangangahulugan na ang mga kapistahan ng taglagas ay maiuugnay sa kanyang kapanganakan at, sa huli, ang kanyang pangalawang pagdating. Isaalang-alang natin ang malalim na simbolismo ng kapistahan ng mga tabernakulo. Ito ay isang linggong pagdiriwang ng pagkakaloob ng Diyos para sa mga Israelita sa loob ng kanilang 40 taon na gumala-gala sa ilang, kung saan sila nakatira sa pansamantalang mga tirahan, o mga booth. Ito ay isang oras ng napakalawak na kagalakan, na tinawag na the Season of Our Joy, sa tradisyon ng mga Hudyo. Ngunit ang pinakamahalaga, gunitain ito ang Diyos nakatira kasama ang kanyang mga tao sa ilang, ang kanyang presensya ay nakikita sa haligi ng ulap sa araw at apoy sa gabi. Ang mismong layunin ng kapistahan ay alalahanin ang oras na tabernacle ng Diyos sa kanila. Ngayon, lumingon sa akin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 1, Taludtod 14, sa isa sa mga pinakamalalim na pahayag tungkol sa pagkakatawang tao, isinulat ni Juan, at ang salita ay naging laman at tumira sa atin. Ang salitang Greek na yun para sa dwelt, ay *eskenosen*. Ito ay literal na nangangahulugang upang mag-pitch ng isang tolda, o upang manirahan sa isang tabernakulo. Si Juan ay gumagawa ng isang direktang, hindi maiisip na koneksyon. Hindi lamang niya sinasabi na si Jesus ay naninirahan sa gitna natin, sinasabi niya si Jesus *tabernacled* sa amin. Ang Diyos ay nagsuot ng pansamantalang tirahan ng laman ng tao at dumating upang manirahan kasama ang kanyang bayan. Ito ang pangwakas na katuparan ng kapistahan ng mga tabernakulo. Ang mismong Diyos na dating nanirahan ng simboliko kasama ang Israel sa ilang na ngayon ay nanirahan kasama nila at sa buong sangkatauhan sa tao ng kanyang anak, na ipinanganak sa panahon ng mismong pagdiriwang na ipinagdiwang ang eksaktong tema na ito. Bukod dito, isaalang-alang ang mga tiyak na ritual ng kapistahan sa panahon ni Jesus. Isang pangunahing seremonya ang kasangkot sa mataas na pari na kumukuha ng isang gintong pitchel sa pool ng Siloam, pinupuno ito ng tubig, at isinasagawa ito sa templo sa gitna ng malaking kasiyahan. Pagkatapos ay ibubuhos niya ito sa base ng dambana, isang simbolikong panalangin para sa ulan at pag-alaala ng tubig mula sa bato sa disyerto. Ito ay isang larawan ng espiritual na pagbubuhos at paglilinis. Ngayon, pakinggan ang ginagawa ni Jesus. Sa Juan Kabanata 7, sa huli at pinakadakilang araw ng mismong kapistahan na ito, si Jesus ay tumayo at sumisigaw, "Kung may nauuhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at uminom. Sino mang naniniwala sa akin, tulad ng sinabi ng banal na kasulatan, mula sa kanyang puso ay dumadaloy sa mga ilog ng buhay na tubig." Ipinahayag niya ang kanyang sarili na pinagmulan ng buhay na tubig na itinuturo ng buong seremonya. Ang isa pang pangunahing tampok ng kapistahan ay ang pag-iilaw ng templo. 4 na napakalaking gintong lampara ang na-set up sa korte ng mga kababaihan, ang kanilang mga wicks na ginawa mula sa mga dating kasuotan ng mga pari. Sila ay naiilawan tuwing gabi, at sinabi na sila ay nagpapalabas ng isang ilaw sa lahat ng Jerusalem. Ito ay isang pagdiriwang ng Diyos na ang ilaw ng Israel. At ano ang ipinahayag ni Jesus, muli sa konteksto ng kapistahan na ito? Sa Juan Kabanata 8, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng mundo. Sino mang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, ngunit magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ipinanganak siya sa pagdiriwang na ito, at sa panahon ng kanyang pampublikong ministeryo, ginamit niya ang mismong mga simbolo ng kanyang kapanganakan festival upang ipahayag kung sino siya. Ginamit niya ang mga simbolo ng kanyang kapanganakan festival upang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay isang nakamamanghang salaysay, ngunit mas malalim pa sa ideyang ito ng tabernakulo mismo. Ang suka, ang booth na iniutos ng mga Israelita na magtayo at manirahan sa loob ng 7 araw, ay pansamantalang pansamantala. Ginawa ito ng mga sanga at dahon, na may bubong na sapat na bukas upang makita ang mga bituin. Hindi ito sinadya upang maging isang permanenteng, solidong istruktura. Ito ay isang paalala na ang kanilang oras sa ilang ay lumilipas, at ang kanilang tunay na seguridad ay hindi sa lakas ng kanilang mga pader ngunit sa piling ng kanilang Diyos. Ngayon, ilapat iyon kay Jesus. Ang Apostol Pablo, sa 2 Korinto Kapitulo 5,
ay tumutukoy sa ating mga katawan sa lupa bilang isang tolda, isang pansamantalang tirahan. Kapag sinabi ni Juan na ang salita ay naging laman at itinayo ang kanyang tolda sa atin, itinatampok niya ang pansamantalang, mapagpakumbabang kalikasan ng pagkakatawang tao. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na kaluwalhatian, ay pinili na hindi manirahan sa isang palasyo ng langit o maging ang templo ng bato sa Jerusalem, ngunit sa isang marupok na katawan ng tao. Isang katawan na mapapagod, makaramdam ng gutom, makaranas ng sakit, at sa huli, mamatay. Ang 33 taon ni Jesus sa mundo ay, sa isang kahulugan, ang kanyang pista ng tabernakulo na ministeryo. Siya ay Diyos na nakatira sa isang pansamantalang booth ng laman ng tao, na tumuturo sa isang mas malaki, mas permanenteng katotohanan na darating. Ang kanyang pisikal na katawan ay ang tunay na tabernakulo, ang lugar ng pagpupulong sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, ngunit ito ay isang pansamantalang tirahan para sa kanyang misyon sa lupa. Ito ay nakalaan upang ibagsak, tulad ng sinabi niya mismo, sirain ang templo na ito, at sa 3 araw ay itataas ko ito, na nagsasalita ng templo ng kanyang katawan. Ito ay humahantong sa amin sa isa pang pangunahing tema ng kapistahan, ang ani. Ang pista ng tabernakulo ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik tanaw sa ilang, tinatawag din itong Chag Haasif ang kapistahan ng Ingat Herem. Ito ang pangwakas na pagdiriwang ng pag-aani ng taon, na ipinagdiriwang ang pagtitipo ng mga ubas at olibo. Ito ay isang oras ng napakalawak na pasasalamat at kagalakan para sa pagtatapos ng taon ng agrikultura, para sa masaganang probisyon ng Diyos. Kaya, kung ipinanganak si Jesus sa pagdiriwang ng panghuling ani, ano ang sinasabi sa atin? Sinasabi nito sa amin na siya ay ang mahusay na pag-aani. Dumating siya upang simulan ang pangwakas na espiritual na ingat hereng ng mga kaluluwa. Mag-isip ng kanyang sariling mga salita sa Juan Kabanata 4. Matapos ang kanyang pagkatagpo sa babae sa balon, hinihimok siya ng kanyang mga alagad na kumain. Ang kanyang tugon ay nakamamanghang, ang aking pagkain ay gawin ng kalooban ng kanya na nagpadala sa akin at upang matapos ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi mo ba sinasabi, may 4 na buwan pa rin, pagkatapos ay darating ang ani. Tingnan mo, sasabihin ko sa iyo, itinaas ang iyong mga mata, at tingnan na ang mga patlang ay puti para sa pag-aani. Nakita ni Jesus ang kanyang buong misyon sa pamamagitan ng lens ng dakilang ingat herem na ito. Ang kanyang kapanganakan sa oras ng Harvest Festival ay nagpapahiwatig ng simula ng pangwakas na ito, pandaigdigang pag-aani ng sangkatauhan pabalik sa Diyos. Ang kapanganakan ng Mesiyas ay hindi isang nakahiwalay na kaganapan, ito ang panimulang baril para sa pinakamahalagang ani sa kasaysayan ng mundo. At ang temang ito ng pag-aani ay natural na umaapaw sa tema ng kagalakan. Sa lahat ng 7 kapistahan, ang mga tabernakulo ay itinalaga bilang panahon ng aming kagalakan. Deuteronomio Kapitulo 16 versikulo 14 Mga utos, magagalak ka sa iyong kapistahan, at magiging masaya ka. Ito ay ang rurok ng taon ng pagdiriwang, isang pambansang linggong partido ng Thanksgiving. At paano inihayag ang kapanganakan ni Jesus? Sa mga pastol sa burol, ipinahayag ng anghel, huwag matakot, para masdan, nagdadala ako sa iyo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging para sa lahat ng mga tao. Ang mismong wika na ginamit upang maipahayag ang pagdating ng Mesiyas ay ang wika ng kapistahan ng mga tabernakulo. Ang kagalakan ng pagdiriwang ay na-personified ngayon. Ang dahilan ng panghuli, pangmatagalang, hindi matitinag na kagalakan ay dumating, hindi sa isang basket ng prutas, ngunit sa isang sabsaban. Ang kagalakan ng pag-aani ay isang anino, ang kagalakan ng tagapagligtas ay ang sangkap. Ito ay isang kagalakan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, sa kalidad ng pag-aani ng ubas o pindutin ng oliba, ngunit nakaugat sa mismong presensya ng Diyos na nakatira sa atin. Ngunit may isa pang layer sa kapistahan na ito na talagang kritikal sa pag-unawa sa saklaw ng misyon ni Jesus, at may kinalaman ito sa mga bansa ang mga hentil. Ang pista ng tabernakulo ay natatangi sa malinaw na pagsasama ng dihudyong mundo. Ang tradisyon ng rabbinic, batay sa iniresetang mga handog sa aklat ng mga numero, ay nagtuturo na ang 70 bulls na isinakripisyo sa loob ng 7 araw ng kapistahan ay inaalok sa ngalan ng 70 mga bansa ng mundo, na nauunawaan mula sa talahanayan ng mga bansa sa Genesis Kapitulo 10.
Ito ay isang makahulang kilos, isang panalangin para sa pagtubos ng lahat ng tao sa Genesis. Ito ay ang Israel, sa papel na ito ng pari, na namamagitan para sa buong mundo. Ang kapistahan mismo ay inaabangan ng isang araw kung saan ang lahat ng mga bansa ay malalaman at sambahin ang Diyos ng Israel. Ang propeta Zacarias ay nagsasalita tungkol sa malinaw na ito, na hinuhulaan na sa mesianikong panahon, ang mga nakaligtas sa lahat ng mga bansa ay pupunta sa Jerusalem taon-taon upang sambahin ang hari, ang Panginoon ng mga host, at panatilihin ang kapistahan ng mga tabernakulo. Kaya ngayon, isaalang-alang ang salaysay ng kapanganakan mismo sa pamamagitan ng lens na ito. Sino ang pinakaunang mga tao, sa labas ng agarang kontekstong Hudyo ng mga pastol at pamilya, na pumupunta upang sumamba sa bagong panganak na Mesiyas? Ito ang Magi, matalinong lalaki mula sa silangan. Mga hentil, sila ang mga first fruits ng mga bansa. Ang kanilang pagdating ay hindi lamang isang kaakit-akit na detalye, ito ay isang malalim, pahayag na nanginginig sa lupa. Ang mismong hula na naka-embed sa kapistahan ng mga tabernakulo na ang mga bansa ay darating upang sumamba sa hari ay nagpapahiwatig ng paunang katuparan nito hindi sa isang prosesyon ng Grand Templo, ngunit sa isang mapagpakumbabang tirahan sa Bethlehem bilang mga dayuhang dignitaryo ay yumuko bago ang isang bata. Sila ang buhay na sagisag ng 70 toro. Ang kanilang paglalakbay ay ang simula ng mahusay na paglalakbay sa lahat ng mga tao sa mundo sa Diyos ng Israel, isang paglalakbay sa paglalakbay na posible sa pamamagitan ng kanilang sinamba. Ang pandaigdigang pangitain ng kapistahan ay naka-embed sa kwento ng Ebanghelyo mula sa pinakaunang kabanata. At ano ang gamabay sa kanila? Isang bituin, isang ilaw. Dinadala tayo nito sa isa pang pangunahing tema ng pista ng tabernakulo, liwanag. Sa pagdiriwang sa panahon ng ikalawang templo, isang kamanghamanghang seremonya ang naganap sa patio ng templo na kilala bilang pag-iilaw ng templo. 4 na napakalaking golden lampstands, na sinabi na 75 talampakan ang taas, na itayo sa korte ng mga kababaihan. Ang bawat lampstand ay may 4 na malalaking mangkok ng langis, at ang mga wicks ay ginawa mula sa mga pagod na undergarment ng mga pari. Kapag ang mga ito ay naiilawan, ang ilaw ay napakatalino na ang mga tala ng Mishnah ay hindi isang patio sa Jerusalem na hindi naiilaw sa kanilang glow. Ito ay isang simbolo ng banal na kaluwalhatian ng Diyos na minsan ay napuno ang tabernakulo at ang templo, at ito ay isang makahulang larawan ng ilaw ng Mesiyas na darating at maging isang ilaw sa mga bansa. Kaya't kapag si Jesus, maraming taon na ang lumipas, ay nakatayo sa templo sa panahon ng mismong kapistahan na ito, malamang na may memorya o kahit na ang katotohanan ng mahusay na seremonya ng pag-iilaw na ito ay sariwa sa isipan ng lahat, at idineklara sa Juan Kabanata 8, "Ako ang ilaw ng mundo. Sino mang sumusunod sa akin ay hindi maglakad sa kadiliman, ngunit magkakaroon ng ilaw ng buhay." Siya ay gumagawa ng isang hindi mapag-aangkin na pag-angkin. Sinasabi niya, ang seremonya na mahal mo. Ang simbolo na iyon ay pinahahalagahan mo. Iyon ako ang katotohanan. Ang kapanganakan ni Jesus ay ang paglitaw ng ilaw na ito. Ang bituin na gamabay sa Magi ay ang makalangit na anunsyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon na lumiwanag sa paligid ng mga pastol ay ang pag-onve sa lupa. Binuksan ni Apostol Juan ang kanyang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsasabi, sa kanya ay buhay, at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay kumikinang sa kadiliman, ang tunay na ilaw, na nagbibigay ng ilaw sa lahat, ay papasok sa mundo. Ang kapanganakan ni Jesus ay ang sandali na ang mahusay na lampara sa templo ay naiilawan para sa buong mundo, isang ilaw na hindi kailanman mapapatay. Parallel sa tema ng ilaw ay ang tema ng tubig. Marahil ang pinakamasayang pagdiriwang ng buong kapistahan ay ang seremonya ng pagguhit ng tubig. Tuwing umaga sa loob ng 7 araw, ang isang prosesyon na pinamumunuan ng mataas na pari ay bababa sa pool ng Siloam. Doon, pupunan niya ang isang gintong pitsyel na may tubig at dalhin ito hanggang sa templo sa gitna ng tunog ng mga trumpeta at masayang papuri. Sa pagpasok niya sa korte ng templo, ibubuhos niya ang tubig sa base ng dambana. Sa ibabaw, ito ay isang ritual na panalangin para sa ulan, para sa pisikal na buhay ng lupain pagkatapos ng mahaba, tuyo na tag-init. Ngunit sa isang mas malalim na antas, ito ay isang simbolikong panalangin para sa pagbubuhos ng banal na espiritu sa mesianikong panahon,
Batay sa mga hula tulad ng Isayas Kapitulo 12 versikulo 3, sa kagalakan ay makakakuha ka ng tubig mula sa mga balon ng kaligtasan. Ito ay isang larawan ng nagbibigay buhay na Espiritu ng Diyos na dumadaloy mula sa kanyang harapan. Ngayon, larawan ng eksena. Ito ang huli at pinakadakilang araw ng kapistahan, si Hoshana Rabbah, ang rurok ng pagdiriwang na linggong ito. Ang pag-asa ay nasa rurok nito. At sa eksaktong sandaling ito na tumayo si Jesus at sumisigaw sa isang malakas na tinig, tulad ng naitala sa Juan Kabanata 7, kung may uhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at uminom. Sino mang naniniwala sa akin, tulad ng sinasabi niya, sa kakanyahan, ay nagdarasal ka ba sa Espiritu? Narito ang seremonya na ito, nakatayo sa gitna mo. Ang kapanganakan ni Jesus sa panahon ng mga tabernakulo ay nagpapahiwatig ng pagdating ng napakahusay na balon ng Diyos. Siya ang bato na sinaktan sa ilang mula sa kung saan dumadaloy ang tubig. Ang kanyang pagdating ay nangangahulugang ang espiritual na pagkauhaw ng sangkatauhan ay maaaring mapawi. Ang tubig na ibinuhos sa dambana ay isang anino, ang espiritu ay ibinuhos sa Pentecostes, na posible sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng batang ito na ipinanganak sa Bethlehem, ay ang sangkap. Ngunit sa kabila ng mga simbolo ng ilaw at tubig, kailangan nating tingnan ang gitnang, pagtukoy ng tampok ng kapistahan mismo, ang suka, ang booth o tabernakulo kung saan nakakakuha ng pangalan ang pagdiriwang. Sa loob ng 7 araw, ang mga Israelita ay inutusan na iwanan ang kaginhawaan at seguridad ng kanilang permanenteng mga tahanan at nakatira sa mga malambot, pansamantalang mga tirahan na itinayo mula sa mga sanga at dahon. Ang bubong, ang *sanchach*, ay kailangang maging kalat-kalat na maaari mong makita ang mga bituin sa pamamagitan nito sa gabi. Bakit? Upang alalahanin, upang matandaan ang kanilang 40 taon na gumalagala sa ilang, lubos na nakasalalay sa Diyos para sa kanilang pang-araw-araw na tinapay, kanilang tubig, direksyon, at kanilang proteksyon. Ito ay isang pambansang ehersisyo sa pagpapakumbaba, isang sapilitang pag-alala na ang kanilang seguridad ay hindi nagmula sa mga pader ng bato at solidong bubong, ngunit mula sa pagkakaroon ng Panginoon. Ito ay isang taunang paalala na sila ay mga naninirahan, mga peregrino sa mundong ito. Ngayon hawakan ang imaheng yun sa iyong isip, ang marupok, pansamantalang booth, isang simbolo ng presensya ng Diyos kasama ang kanyang mga taong libot. At pakinggan kung paano ang Apostol Juan, isang tao na matarik sa tradisyon na ito, ay naglalarawan sa kapanganakan ni Jesus. Sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14, nagsusulat siya, at ang salita ay naging laman at nanirahan sa gitna natin. Ang salitang Ingles na dwelt ay isang pagsasali ng salitang Greek skeno. Hindi lamang ito nangangahulugang upang mabuhay o upang manirahan. Ito ay literal na nangangahulugang upang mag-pitch ng isang tolda o sa tabernakulo. Si John ay gumagawa ng isang malinaw, nakamamanghang koneksyon. Sinasabi niya na kapag ang walang hanggang salita ng Diyos ay ipinanganak sa Bethlehem, itinayo niya ang kanyang tolda ng laman ng tao at dumating sa tabernakulo sa gitna ng sangkatauhan. Ang pisikal na katawan ni Jesus ay ang suka, ang kapunuan ng Diyos, ang maluwalhating presensya ng Shekinah na minsan ay napuno ang tabernakulo sa ilang, ngayon ay nakapaloob sa loob ng marupok, pansamantalang tirahan ng isang frame ng tao. Mag-isip tungkol sa mga implikasyon nito. Ang Diyos ay hindi na naninirahan sa likod ng isang belo sa isang templo, maa-access lamang sa mataas na pari isang beses sa isang taon. Itinayo niya mismo ang kanyang tolda sa aming kapitbahayan. Siya ay naging naa-access. Maaari mo siyang makita, hawakan siya, pakinggan ang kanyang tinig. Ang tagalikha ng langit, na humahawak sa mga bituin sa lugar, ay nakakulong sa kanyang sarili sa isang suka ng laman at dugo, isang katawan na mapapagod, gutom, at sa kalaunan ay masisira. Ito ang pangwakas na kilos ng banal na pagpapakumbaba. Iniwan niya ang permanenteng tahanan ng kaluwalhatian upang manirahan sa isang pansamantalang kanlungan sa amin, upang ipakita sa amin na ang aming tunay na tahanan ay wala sa mga istruktura na itinatayo natin, ngunit sa Kanya. Ang kapanganakan ni Jesus ay sinasabi ng Diyos, hindi lamang kita haantong sa ilang, papasok ako sa ilang at maging isa sa iyo. Binago din ito ang mismong kalikasan ng kagalakan ng pagdiriwang. Si Sukkot ay kilala bilang *Zaman Simchatino *, ang panahon ng aming nagagalak.
Ito ay ang pinakamasaya sa lahat ng mga kapistahan sa Biblia. Ito ay isang utos, magagalak ka sa iyong kapistahan, at magiging masaya ka. Ngunit ngayon, kasama ang kapanganakan ni Kristo, ang utos na ito ay nahahanap ang pangwakas na mapagkukunan nito. Makinig sa anunsyo ng anghel sa mga pastol, huwag matakot, para masdan, nagdadala ako sa iyo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging para sa lahat ng mga tao. Ang kagalakan ng Sukot ay isang salamin ng nakaraang katapatan ng Diyos at pagdiriwang ng kasalukuyang ani. Ngunit ang kagalakan na inihayag sa Bethlehem ay ang pagdating ni Joy mismo. Hindi lamang ito nagdiriwang ng isang regalo, nakikita nito ang nagbibigay. Ang kagalakan ay hindi na lamang pag-alala ng isang paglaya mula sa Egypt, ngunit ang simula ng isang paglaya mula sa kasalanan at kamatayan para sa lahat ng sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit ang kapanganakan ni Jesus, kung nangyari talaga ito sa panahong ito, ay kumakatawan sa pagtatapos ng pinakadakilang pagdiriwang ng Israel. Ang mga anino ng suka, ang ilaw, at tubig ay nahahanap ng lahat ng kanilang sangkap at katotohanan sa isang bata na ito, si Emmanuel, ang Diyos na nagmumula sa amin. Kaya, habang pinag-iisipan natin ang hindi kapani-pani walang imaheng ito, ang tanong na nais kong iwanan sa iyo ay ito, kung paano pinili ng walang hanggang Diyos na i-pitch ang kanyang tolda ng laman at tumira sa gitna namin ay nagbabago ang iyong pananaw sa kanyang pagiging malapit at pag-access sa iyong sariling buhay. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, at kung nagdala ito ng isang bagong layer ng kahulugan sa kwento para sa iyo, siguraduhin mag-subscribe at mag-ring ng notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan galugarin namin ang isa pang kamanghamanghang koneksyon na maaaring hindi mo napalampas. Hanggang doon, ito ay si Marco.